Sa isang pamilyang kung tingnan ay buo, ang isang dalagita, si Althea, ay may simpleng pangarap, ang makapagtapos ng pag-aaral, tulad ng ipinangako niya sa kanyang yumaong ina. Ngunit ang madrasta niyang si Aling Nena, kasama ang kakambal niyang masama na si Stella, ay may ibang plano. Ang perang ipon para sa kinabukasan ni Althea, nagkakahalaga ng PHP 200,000, ay nawala, ginamit sa baha. At ang pangarap ng dalaga ay tinanggal na parang bula. Ang amang nagsakripisyo, si Mang Ricardo, ay napilitang magsakripisyo, pumunta sa ibang bansa upang makapagtrabaho. Iniwan si Althea sa bingit ng pang-aabuso. Walang nakakatanto ang tinatago niyang sakit. Dahil tuwing tatawag ang kanyang ama, pilit siyang nagsisinungaling na maayos ang lahat. Ang nangyari sa kanya ay walang katapusang paghihirap sa kamay ng kanyang madrasta at kapatid. Ginawa siyang alila sa sariling bahay. Ngunit isang gabi, habang pagod na pagod si Althea at suot ang kanyang uniforme bilang isang waitress, isang hindi inaasahang pangyayari ang nangyari sa kalsada, nagdadala sa kanya sa hospital at hindi inaasahang nakatagpo ang mayamang binata, si Marco. Ang natuklasan ng mayamang binata ay hindi na niya kaya pang magsinta. Ang nakita niya ay isang pangyayari na walang makakatawa at ito ang nagparehistro sa kanya ng isang dating inaasahan. Naaalala ko pa noon, iyon ay isa sa mga araw na punong-puno ng pag-asa ang puso ko. Ang araw bago ako mag-e-enroll. Akalain nyo, ako, si Althea, makakapasok na sa kolehiyo. Ito ang pangarap ko. Hindi lang basta pangarap. Ito ang ipinangako ko sa aking inay bago siya pumanaw. Kasabay naming kumakain noon ang buong pamilya. Masarap ang hapunan, pero mas masarap ang pakiramdam ko. Parang may kakaibang saya na bumabalot sa bawat subo. Ang ate Stella ko, ang kapatid ko sa mama nena ko, ay excited din. Kasi magkasama kaming mag-e-enroll. Sabi ko nga, Nay, bukas na po ako mag-e-enroll sa universidad na gusto ko. Gigisingin niyo po ako ng maaga para makapaghanda agad. Ang mama nena ko, ang aking madrasta, ay sumagot agad. Oo naman, anak. Walang problema. Siguraduhin mo lang na kumpleto ang mga requirements mo, ha? Ang ganda ng boses niya noon. Parang walang bahid ng problema. Pero biglang nagsalita si Ate Stella. Mama, ako rin po sana. Nagtaka pa ako noon. Bakit ako rin? Alam ko naman na mag-e-enroll siya. Normal lang iyon. Pero napatingin ang mama nena ko kay Ate Stella. Kitang-kita sa mukha niya ang pagtataka. Nagulat. Parang may hindi siya maintindihan. Anong ikaw rin, Stella? Tanong ng mama nena ko. Ako rin po, ma. Mag-e-enroll na rin po sana ako bukas. Doon ako nagsimulang makaramdam ng kakaiba. Parang may mali. May hindi tama. Biglang napahinto ang mama nena ko sa pagkain. Ang kutsara na hinto sa ere. Pagkatapos, tumingin siya sa aking papa, si Mang Ricardo. Ang papa ko, abala sa pagkain, ay tila nabigla rin. Ricardo, hindi mo ba pala nasasabi dito sa anak mo ang naging desisyon natin? Medyo may pagtaas ng boses ang mama nena ko noon. Hindi ko maintindihan. Anong desisyon? Anong nangyayari? Ang puso ko, kumabog ng mabilis. Nagsimula nang magtanong ang isip ko. Nakatingin ako sa papa ko. Nakita ko ang pag-aalangan sa mukha niya. Parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya mahanapan ng tamang salita. Ang papa ko, tahimik lang. Hawak niya pa rin ang kutsara at tinidor pero hindi na niya itinuloy ang pagsubo. Ang paborito niyang ulam, hindi na niya pinansin. Ano pong sinasabi ni mama? Mahina kong tanong. Nang mga sandaling iyon, parang may kung anong humihila sa hininga ko. Bago pa makasagot ang papa ko, bumuntong hininga na ang mama nena ko. Malalim. Parang pagod na pagod. Kung hindi pa nasasabi ng papa mo, Althea, ako na ang magsasabi. Napapikit ako. Parang ayokong marinig ang susunod. Ang mama nena ko, nagpatuloy. Hindi ka na muna mag-aaral sa kolehiyo. Hindi ako nakahinga. Napakurap-kurap ako, paulit-ulit. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Parang may pumilipit sa bituka ko. Parang may kung anong malamig na yelo ang bumuhos sa ulo ko. Hindi. Hindi ito totoo. Po, pero ma, napag-usapan na po natin ito dati.
Parehas po kami ni Ate Stella na mag-aaral sa kolehiyo. Hindi ba't may ipon si Mama para sa pangkolehiyo ko? Ang tinutukoy ko noon ay ang totoo kong ina. Ang aking ina. Napatingin ako sa papa ko. Lumambot ang tingin niya, parang nahihirapan. Pero tahimik pa rin siya. Hindi siya nagsalita. Wala siyang ginawa. Ang mama nena ko agad na namang sumagot. Pero may bahid na ng pagkainis ang boses niya. Hindi na yon ang boses na kausap ko kanina. Iyon na nga ang ipinagmamalaki mo, ha, Althea? Kulang pa nga yun eh. Tsaka wala na yon. Nagamit na natin para sa bahay. Nahulog ang kutsara ko. Nagulat ako. Hindi. Hindi ito mangyayari. Po? Pero ma, para po sa pag-aaral ko iyon. Iyon ang sabi ni Mama bago siya. Natigilan ako. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Pilit kong nilunok ang emosyon na gustong kumawala. Ang luha, parang may pumipigil. Pero ang mama nena ko, hindi nagpatalo. Kino-question mo ba ako, Althea? Aanhin mo naman ang pag-aaral kung hindi maayos ang bahay natin. Hindi ba mas mahalaga iyong may maayos tayong tinitirahan? Pero pera ko po iyon. Ipon po iyon ni Mama para sa kinabukasan ko. Ang boses ko noon nanginginig na, puno ng lungkot, puno ng pagkadismaya. Muli akong napatingin sa papa ko. Umaasa ng kahit kaunting suporta. Ngunit nanatili siyang tahimik, nakayuko. Parang walang lakas ng loob na salungatin ang mama nena ko, ang bagong asawa niya. Ma, hindi ko naman po hinahangad na makapag-aral sa mamahaling universidad kahit sa public school lang po. Basta makapag-aral lang po ako, katulad ni Ate Stella. Umiling ang mama nena ko, tumaas ang boses niya. Huwag mo ngang isali ang anak ko, magkaiba kayo ng sitwasyon ng kapatid mo. Doon, parang may kung anong pumitik sa puso ko. Sumakit. Bakit? Dahil ba hindi mo ako tunay na anak, ma? Ang buong paligid, biglang napuno ng tensyon. Ang bawat salita ko, may kasamang hinanakit. Matagal ko nang kinikimkim. Ngayon, lumabas lahat. Parang bumuhos ang lahat ng sakit. Ang pangarap namin ni Inay, naglaho na nga. Pagkatapos ng mga salitang iyon ng mama nena ko, parang nabingi ako. Ang buong paligid, umikot. Hindi ko maintindihan. Hindi ko matanggap. Ang papa ko, si Mang Ricardo, ay nakayuko lang. Hindi niya ako matingnan. Hindi rin niya matingnan ang mama nena ko. Parang biglang nawalan siya ng tinig. Nang mga sandaling iyon, ang sakit na nararamdaman ko, doble. Hindi lang dahil sa naglahong pangarap, kundi dahil sa nakita kong helplessness sa aking ama, ang aking papa. Ang taong dapat ay tagapagtanggol ko. Umakyat ako kaagad sa kwarto. Hindi na ako nagpaalam. Hindi ko na kinaya. Bawat hakbang ko sa hagdanan mabigat. Parang may pumipigil sa akin. Pagdating ko sa kwarto, isinara ko agad ang pinto. Hindi ko na napigilan. Bumuhos ang mga luha ko. Bumuhos ng walang tigil. Humagulgol ako. Tahimik lang. Pinipigilan ko ang ingay para hindi nila ako marinig sa baba. Para hindi marinig ng mama nena ko o ni Ate Stella. Ayokong makita nila akong mahina. Pero ang totoo, mahina na ako. Sobrang mahina. Niyakap ko ang luma kong unan. Doon ko inilabas lahat. Ang pait, ang hinanakit, ang tanong. Bakit? Bakit nangyayari sa akin ito? Iniwasan ko ang salamin. Ayokong makita ang sarili kong umiiyak. Ang mukha ko, sigurado ako, pulang-pula na. Namumugto. Naisip ko si Inay. Ang totoo kong ina, kung buhay lang siya. Sigurado ako hindi mangyayari ito. Sigurado ako, ipagtatanggol niya ako. Ipaglalaban. Ang rosaryo ko, ang bigay ni Inay, hinawakan ko ng mahigpit. Pilit akong nagdarasal. Mama, paano po ba? Tanong ko. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang ganito. Hindi ko po alam. Naramdaman ko ang lungkot, ang sakit, pati ang pagtataka. Bakit? Bakit tila nawawalan na ako ng lugar sa sarili kong pamilya? Pamilya ko ito. Pero bakit parang ako ang estranghero? Ilang sandali pa, narinig ko ang mahihinang katok sa pinto. Althea, anak, gising ka pa ba? Alam ko ang papa ko iyon. Mabilis kong pinunasan ang luha ko. Inayos ko ang sarili ko.
Pilit kong inalis ang bakas ng pag-iyak. Ayoko siyang mag-alala. Pasok po pa. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok ang papa ko. May bit-bit na plato ng dessert. Kakanin. Paborito ko. Siguro, gawa ng mama nena ko. Ang mama nena ko, magaling din magluto ng kakanin. Dinalhan kita nito, sabi niya. Ang boses niya mahina, malungkot. Gawa ng mama nena mo. Umalis ka kasi agad kanina sa hapagkainan pagkatapos mong kumain. Kinuha ko ang plato. Nilapag ko sa bedside table. Salamat po pa. Mamaya ko na lang po kakainin yan. Magrosaryo muna po ako. Napansin ng papa ko ang munti kong altar. Ang mga larawan ni inay. Ang mga kandila. At ang rosaryo sa kamay ko. Ngumiti siya. Bahagya lang. Malungkot pa rin. Alam mo anak, natutuwa ako na hindi mo nakakalimutan ang mga turo ng mama mo. Sabi niya. Lagi kitang ipinagmamalaki. Ang mga salita niya, parang gamot. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, ramdam ko pa rin ang bigat, ang sakit. Galit ka ba sa akin anak? Tanong niya. Umiling ako. Hindi po pa. Nalulungkot lang po ako. Hindi ko na po kasi ata matutupad ang pangako ko kay mama, ang makapagtapos ng kolehiyo. Doon, tumigil ang papa ko. Nakita ko ang sakit sa mata niya. Kitang-kita. Parang may kung anong kumurot sa puso ko. Umupo siya sa gilid ng kama ko. Hinawakan niya ang balikat ko. Marahan. May pag-aalaga. Pasensya na, anak, ha? Sabi niya. Alam kong hindi madali para sa iyo ito. Hindi ko rin alam na ginamit na pala ng mama nena mo ang pera mo. Ang papa ko mismo ang nagsabi na ginamit ang pera ko. Ibinigay ko kasi sa kanya ang card kaya hindi ko nasubaybayan, paliwanag niya. Ayoko rin namang magalit siya dahil baka lalo lang kaming mag-away. Huminga ng malalim ang papa ko. Halata sa kanya ang pag-iisip. Mahirap na desisyon, alam ko iyon. Pero ganito ang plano ko anak ha, sabi niya. Baka sa susunod na taon, makapagsimula na akong makapagtrabaho sa abroad. Naparating ang salita sa akin. Abroad. Malayo. Ang papa ko, aalis. Kung magiging maayos ang lahat, mag-iipon ako para matuloy mo ang pag-aaral mo. Nabigla ako. Sobra. Ang papa ko, aalis. May iwan ako. Dito, sa mama nena ko at ate Stella. Aalis po kayo? Iiwan niyo po ako? Ang boses ko noon, nanginginig, may takot. Hindi ko gustong iwan ka, anak, sagot niya. Pero kailangan kong gawin ito para sa kinabukasan mo. Alam kong mahirap, pero gagawin ko ito. Para mabigyan ka ng pagkakataong tuparin ang pangarap mo at ang pangako mo sa mama mo. Ang pangarap ko, ang pangako ko, para doon, ang papa ko magpapakasakit. Isa pa, dagdag niya. Ang mama nena mo, mabait naman yun eh. Basta wag mo na lang susuwayin ang utos niya. Hindi ako nakaimik ang ideya ng pagkawala ng papa ko. Sa tabi ko, nagdala ng takot at lungkot sa puso ko. Pero kasabay nito naramdaman ko rin ang pagmamahal ng papa ko, ang pagmamahal niya na handang magsakripisyo para sa akin. Salamat po. Pero ayoko pong nahihirapan kayo para sa akin. Niyakap ako ng papa ko, mahigpit. Ang yakap niya, punong-puno ng emosyon. Wala kang dapat alalahanin anak, sabi niya. Ang mahalaga, maipagpatuloy mo ang pangarap mo para sa iyo at para sa mama mo. Niyakap ko rin siya, mahigpit na mahigpit. Alam kong mahirap ang sitwasyon. Sobrang hirap. Pero naramdaman ko, hindi ako nag-iisa. Sa laban na ito, may papa ako. Ang papa ko, gagawin ang lahat. Para sa akin, ang pag-alis ng papa ko, ang desisyon niya, hindi ko ito kailanman malilimutan. Ito ang simula ng isang bagong kabanata. Sa buhay ko, puno ng pag-asa, pero puno rin ng lungkot at ng takot. Takot sa mga may iwan at takot sa hindi ko alam. Ang hindi ko alam, hindi nga nagtagal. Umalis na ang papa ko. Ang papa kong si Mang Ricardo. Ang pag-alis niya, parang may isang bahagi ng puso ko ang nawala. Hindi ko na alam kung paano ako hihinga. Pero kailangan kong tanggapin para sa pangarap ko.
para sa pangako ko kay inay. Umiikot ang araw-araw na buhay ko. Sa ilalim ng pamumuno ng mama nena ko, ang aking madrasta, at ng ate Stella ko, ang kanyang anak, ang aking kapatid sa papa ko. Buwan-buwan, nagpapadala ang papa ko. Malaking pera, hindi biro. PHP 80,000 bawat padala, sabi niya, para sa pag-aaral ko, para sa kinabukasan ko. Pero ang totoo, hindi ko naramdaman. Ang bunga ng sakripisyo niya, ang perang iyon, ang pera na dapat ay para sa kolehiyo ko. Hindi ko nakita, hindi ko nahawakan. Tila napupunta lang sa ibang bagay. Hindi ko magawa. Ang itanong, ang questionin, ang mama nena ko. Natatakot ako. Takot sa magiging reaksyon niya. Isang araw, tinawag ako ng mama nena ko. Malamig ang boses niya. Hoy, tatawag daw mamaya ang papa mo sa iyo, ha? Napatingin ako sa kanya. Ang puso ko, kumabog. Masaya ako. Sa wakas, makakausap ko na ulit ang papa ko. Kapag nagtanong kung nakapag-enroll ka na, sabihin mo, "Oh, naintindihan mo ba?" Ang ngiti ko, agad na naglaho. Parang may bumaliktad sa tiyan ko. Yumuko ako, hindi ako nakasagot. Pilit kong nilunok. Ang bigat ng sitwasyon. Ang cellphone ko. Nasira. Isang umaga, nagising na lang ako. Sira na. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung sino. Pero dahil doon, hindi ko na nagawa. Ang kamustahin ng papa ko sa ibang bansa. Lalo na ang magtanong. Opo ma, sagot ko. Mahina. Halos pabulong. Mabuti. Ayoko ng kahit anong drama ha. Tiyakin mong wala kang mababanggit dahil hindi ko magugustuhan. Hindi na ako nagsalita pa. Masaya ako. Kasi makakausap ko ang papa ko. Pero sa isip ko, kontrolado pa rin ako. Kahit ang simpleng pag-uusap. Sa papa ko, kailangan kong magsinungaling. Sa papa ko. Sa gabing iyon tumawag nga ang papa ko, si Mang Ricardo. Umupo ako, sa harap ng cellphone. Hawak ng mama nena ko. Hello pa, kamusta po kayo? Pilit kong pinasasaya ang boses ko. Anak, ayos naman ako. Ikaw, kumusta ka na dyan? Nakapag-enroll ka na ba? Saglit akong tumigil. Huminga ako ng malalim. Pilit kong inaayos ang boses ko. Para hindi maramdaman ng papa ko. Ang lungkot, ang sakit. Sa gilid ng mata ko, nakikita ko, ang mama nena ko. Natahimik siya. Pero nagbabanta ang titig niya. Parang sinasabi, magsinungaling ka. Opo pa, nakapag-enroll na po ako, sabi ko. Ang bawat salita, parang bakal na tumutusok sa puso ko. Maayos naman po ang lahat. Narinig ko, sumaya ang boses ng papa ko sa kabilang linya. Mabuti naman anak. Alam mo, lalo akong ginaganahan magtrabaho dito kapag naririnig kong natutupad na ang mga pangarap mo. Kapit lang tayo ha, konting tiis lang at makakabawi rin tayo. Opo pa, salamat po. Patuloy ang pag-uusap namin, pilit kong pinapasa ang tono ko. Pero sa likod ng bawat salita, nagtatago ang kirot, ang hinanakit. Sa puso ko, pagkatapos ng tawag, mabilis akong umakyat sa kwarto ko. Doon ko binuhos ang lahat ng luha ko. Yakap-yakap ko ang lumang rosaryo. Iniwan ng inay ko. Muling nanalangin ako, humihingi ng lakas at gabay. Mama, paano po ba? Bulong ko. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang ganito. Tumingin ako sa bintana. Pinagmasdan ang buwan. Sa kalangitan, parang naging saksi siya sa paghihirap ko. Sa kabila ng lahat, pilit akong nanghahawakan sa pag-asa na darating din ang araw na mababago ang sitwasyon ko. Pero bago iyon, ang buhay ko. Naging bangungot, mabilis na lumipas ang mga buwan at taon. Ang buhay ko. Sa ilalim ng bubong na ito, naging iba. Hindi na ako ang Altia noon. Ginawa nila akong Alila, ang mama nena ko. At Ate Stella. Sa sarili kong bahay. Oo, sa sarili kong bahay. Halos wala akong pahinga. Sa araw-araw na gawain. Mula umaga hanggang gabi. Paglilinis ng bahay. Paglalaba. Pagluluto ng pagkain. Lahat. Ako ang gumagawa. Pero ang malupit, madalas, hindi man lang ako pinapakain, nakayuko ako habang nagluluto ng hapunan sa kusina, kitang-kita,
sa mga kamay ko ang mga kalyo at sugat mula sa walang tigil na gawaing bahay. Bigla akong nahinto. May malakas na sigaw. Galing kay Ate Stella, papalapit sa kusina. Althea, bakit ang tagal ng pagkain? Gutom na ako. Anong ginagawa mo? Tinatamad ka na naman, ano? Napaigtad ako. Hindi ako nakasagot. Pasensya na po, Ate Stella. Malapit na po itong maluto. Biglang lumapit si Ate Stella. Itinulak niya. Ang kawali, ang mainit na sabaw, tumilamsik sa braso ko. Napaigtad ulit ako. Sa sakit. Pero hindi ko nagawa. Ang sumigaw. Pinigilan ko. Sus, arte mo naman. Kung ayaw mong napapagalitan, gawin mo ng maayos ang trabaho mo. Hindi pa natatapos. Ang tirada ni Ate Stella, dumating ang mama nena ko sa eksena. Ano na naman bang gulo ito? Bakit ang tagal ng hapunan, Althea? Anong problema mo? Lagi ka nalang palpak. Pasensya na po, ma. Hindi ko po sinasadya. Hindi sinasadya? Lagi mo nalang sinasabi iyan. Wala ka talagang silbi dito sa bahay. Hindi mo man lang magawang ayusin ang mga gawain mo. Maya-maya, kinuha ng mama nena ko ang basahan sa mesa at hinampas niya. Ako, nangilid ang luha ko. Pero pinili ko ang magtimpi. Ayoko silang bigyan ng dahilan para lalo akong saktan. Pagkatapos ng hapunan, bumalik ako sa kwarto ko, pagod, gutom at puno ng sugat ang katawan ko. Pero mas masakit ang sugat sa puso ko. Sa loob ng aking kwarto, yakap ang lumang diary, sinimulan kong magsulat. Bawat letra, may kaakibat na luha. Dear Mama, sulat ko. Sana nandito ka pa rin. Hindi ko na po alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang ganito. Ang puso ko, mabigat, parang may pumipiga. Akala ni Papa, patuloy ko. Malapit na ako makapagtapos. Pero ang totoo, hindi ko na nga alam kung paano ko mababago ang sitwasyon ko. Ang mga salita, parang umaagos, mula sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ko. Sana po, tulungan mo ako mula diyan sa langit. Hinaplos ko ang rosaryong iniwan ni Inay, ang tanging alaala na natira sa kanya. Humiling ako ng lakas, ng patnubay. Kailangan ko ng pagbabago. Hindi ko na kaya ang mabuhay sa ganitong paraan. Kailangan kong kumilos para sa sarili ko, para sa pangarap ko. Kinabukasan, maaga akong nagising, naghanda ng almusal. Pagkatapos, sinimulan ko ang paglilinis ng buong bahay. Ang routine ko, walang pagbabago. Nang makita ko si Ate Stella, nakabihis na. May dalang malaking bag. Lumapit ako. Ma, pwede po ba akong lumabas ngayon? Tanong ko. Ang lakas ng loob ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling. Tinigil ng mama nena ko ang pagkain. Seryoso siyang tumingin sa akin. At saan ka naman pupunta? Maglalakwat siya? Ang daming gawain dito sa bahay, Althea, ha? Hindi ka naman siguro bulag, hindi ba? Hindi po ako maglalakwat siya, ma. Paliwanag ko. Naisip ko po kasi na maghanap ng trabaho. Natahimik ang mama nena ko. Ang tingin niya, matalim. Naku! Iyan ang huwag na huwag mong gagawin, ma! Sigaw ni Ate Stella. Sure ako na kapag nakapagtrabaho na iyan, magmamalaki na iyan, bibili ng bagong cellphone at tatawagan si Papa para magsumbong. Ate Stella, hindi ko iyon gagawin talaga! Giit ko. Althea, hindi ako tanga. Alam ko na iyong mga galawan mo, sabi ni Ate Stella. Tumigil ka, Stella, sabi ng mama nena ko. Tama si Althea. Pwede naman siyang magtrabaho. Basta huwag na huwag magkakamaling suwayin ako. Naiintindihan mo ba? Napatingin ako sa kanya. May kondisyon. Alam ko na. Hindi ka magsusumbong sa papa mo, sabi niya. At ang kalahati ng sahod mo, sa akin mapupunta. Naiintindihan mo ba? Ang puso ko, bumigat. Kalahati ng sahod ko. Pero may pag-asa, may paraan para kumilos. Opo, ma. Naiintindihan ko po, sagot ko. Mabuti. Siguraduhin mong hindi ka talaga lalagpas sa mga patakaran ko, kundi wala nang susunod na pagkakataon. Kahit may pasubali, kahit may kondisyon, napanatag ako, pinayagan niya ako. Ang mama nena ko, ang isang munting pag-asa. Iyon ang nadama ko
sa kabila ng lahat ng hadlang at mahigpit na patakaran. Nahanap ko ang lakas ng loob para mag-apply sa isang sikat na restaurant bilang waitress. Ang restaurant na iyon, sikat sa lugar namin. Maraming tao, busy. Laking gulat ko. Nang agad, akong natanggap. Miss Althea, sabi ng manager, napakaganda ng credentials mo. Mukhang masipag ka at determinado ka. Tamang-tama, kailangan namin ng tao na may ganyang work ethic. Hindi ako makapaniwala. Agad? Natanggap? Ito ang uniforme mo, patuloy niya. Maaari ka nang magsimula bukas. Namangha ako. Halos hindi ako makapaniwala. Sa bilis ng mga pangyayari. Mabilis. Sobrang bilis. Maraming salamat po, sir, sabi ko. Pangako po, hindi ko kayo bibiguin. Lumabas ako ng restaurant. May masayang ngiti. Sa mukha ko, sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bahagyang kalayaan at pag-asa. Sa sitwasyon ko, kinabukasan maaga akong nagising. Unang araw ko. Sa trabaho, pag-uwi ko, dala ko, ang pagod, mula sa trabaho, ngunit may kakaibang sigla sa puso ko. Pero ang kasiyahan ko, mabilis na naputol nang makita ko ang mama nena ko, naghihintay sa sala. Tila may iniisip na hindi maganda. Ang tagal mo, anong oras na? Sabi niya. Nakapila ang mga gawain mo dito sa bahay. Oh, akala mo yata porket nagtatrabaho ka na, pwede ka nang mag-relax? Pero pagod na po ako sa trabaho, paliwanag ko. Wala akong pakialam, Althea, sabi niya. Tumaas ang boses niya. Bakit sinabi ko bang kapag nagsimula ka ng trabaho ay hindi ka gagalaw dito sa bahay? At sinong gusto mong paglinisin dito? Ako? Sumingit si Ate Stella. Tama si Mama, huwag kang masyadong magpasikat sa trabaho mo. Tandaan mo, kalahati ng sahod mo ay amin. Tumango na lang ako. Bilang pagsang-ayon, hindi ako nakipagtalo. Walang magagawa. Sa loob-loob ko, may pangarap ako na mag-ipon, kahit kaunti. Mula sa kita ko, upang balang araw, makalaya ako sa kontrol. Nang mama nena ko, lumipas pa ang mga araw. Ang trabaho ko bilang waitress at ang trabaho sa bahay namin. Natutunan ko ng pagsabayin, pagod man, at wala ng tulog. Minsan, pero hindi ko. Iyon ininda. Mas nanaisin ko pa ang mapagod sa trabaho ko kaysa manatili ng isang buong araw sa impyerno niyang buhay. Sa bahay namin, isang gabi, napilitan ako na mag-overtime sa restaurant dahil biglang dumami ang customers namin. Bagamat pagod na ako, hindi ko magawa ang tumanggi sa hiling ng manager. Alam kong parte iyon ng trabaho ko at nais kong patunayan ang kasipagan ko. Pero pag-uwi ko ng bahay, pasado hating gabi, sinalubong ako ng galit ng mama nena ko. Anong oras na, Althea? Baka akala mo kapag nagtagal ka sa labas ay hindi mo nagagawin ang mga trabaho mo dito sa bahay? Pues, nagkakamali ka dahil kahit madaling araw ka pang umuwi, ipapagawa ko pa rin sa iyo ang mga gawain dito. Pasensya na po, ma, sabi ko. Marami po kasing customer sa restaurant kaya nag-overtime po ako. Overtime? Anong pakialam ko dyan? Akala mo yata pwedeng gawing dahilan iyan para baliwalain mo ang mga responsibilidad mo dito? Tandaan mo, ako pa rin ang masusunod dito sa bahay. Pinilit ng mama nena ko na tapusin ko ang lahat ng gawaing bahay. Bago ako natulog, inabot ako ng madaling araw sa paglalaba at paglilinis. Kaya nang matapos ako, kaagad akong humiga at nagpahinga, ngunit halos 2 oras lamang ang pahinga ko bago muling bumangon para pumasok sa trabaho sa restaurant. Ang buhay ko naging isang walang katapusang pagod, pero sa puso ko may isang munting sinag ng pag-asa. Iyon ang kinakapitan ko, Habang naghahanda ako para sa aking shift sa restaurant, hindi ko maiwasang mapansin ang sarili ko. Sa salamin, ang mga mata ko namumugto. Ang mukha ko halatang puyat. Lumapit sa akin si Brenda, isa sa mga katrabaho ko. Althea, okay ka lang ba? Mukhang pagod na pagod ka? Ang boses niya puno ng pag-aalala. Pilit akong ngumiti. Okay lang ako, Brenda. Medyo puyat lang kasi. Maraming ginawa kagabi sa bahay at hindi na ako masyadong nakapagpahinga.
Kahit ayoko, nagsinungaling ako. Ayokong mag-alala pa sila sa akin. Alam mo, sobrang sipag mo, sabi ni Brenda. Pero huwag mo namang abusuhin ang katawan mo. Uso din ang pahinga. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako, ha? Bumuntong hininga ako. Pilit pa ring ngumiti para maitago ang lungkot. Salamat Brenda, okay lang talaga ako. Promise. Pero habang lumilipas ang mga oras sa trabaho, napansin ko ang sarili ko. Nagkakamali sa pagsiserve ng order. Paminsan-minsan, nakakapako ang tingin ko. Sa kawalan, hindi ko na makontrol. Ang isip ko, ang katawan ko. Sa break room, muling lumapit si Brenda. Dala niya isang tasa ng kape para sa akin. Althea, hindi na normal yan, sabi niya. Ang tono niya, seryoso. Ano ba talagang nangyayari sa iyo? Ayoko namang makialam, pero mukhang may mabigat kang problema. Doon, hindi ko na napigilan. Ang mga luha ko, bumagsak. Nagpatuloy ang pag-iyak ko. Brenda, hindi ko alam kung paano ko pa kakayanin ito, sabi ko. Ang boses ko, nanginginig, may hikbi. Sa bahay, sa trabaho, oo, lahat na lang. Tungkol ba ito sa pamilya mo, Althea? Tanong niya. Nagulat ako, hindi makapaniwala. Sa mga nangyari, hindi ko alintana. Ang ginawa kong pagtawid, dala ng matinding pagod at gutom mula sa trabaho at sa mga gawain sa bahay namin. Bahagya pa akong nahihilo. Ngunit nang maalala ko, ang oras, agad akong napatingin sa relo ko. Naku! Anong oras na pala? Kailangan ko nang umuwi. Miss, wait! Hindi ka pa magaling, ang sabi ng doktor. Wala akong pakialam sa kung anong sinabi ng doktor. Salamat na lang pero kailangan ko na talagang umuwi. Akma na sana akong tatayo. Bahagya pa akong nahilo, kaya inalalayan niya ako. Hindi ka pa magaling, magpalipas ka muna ng isang gabi dito. Sinabi ko na ngang hindi pwede. Miss, hindi mo ba nakikita ang kalagayan mo? Paano ka uuwi kung ganyan ka? Magpalipas ka muna ng gabi dito para makapagpahinga ka. Hindi pwede, kailangan kong umuwi. Kapag hindi ako umuwi, lagot ako sa bahay. Lagot? Huwag kang mag-alala, tatawagan ko ang pamilya mo sa bahay ninyo para ipaalam ang kalagayan mo at pumunta sila agad dito. Huwag, hindi mo naiintindihan, pasensya na, pero kailangan ko na talagang umuwi. Nakita ko ang takot at pag-aalala sa mga mata niya. Malinaw. May mabigat akong dinadala. Nagtaka siya kung anong uri ng sitwasyon ang nagdudulot ng takot sa akin. Okay kung ganoon, ihahatid kita. Wala akong balak na hayaan kang maglakad pa uwi sa kalagayan mo. Hindi, kaya ko naman. Hindi! Ang sabi ng doktor, kailangan mo ng pahinga. Kung talagang ayaw mong manatili dito, ihahatid kita. Alam ko, wala akong pagpipilian. Ayokong makaabala pa. Ngunit naramdaman ko, Rin, ang sinseridad sa boses niya. Kaya napilitan akong pumayag. Sa sasakyan, tahimik lang ang biyahe. Ang lalaking nagngangalang Marco ang naghatid sa akin. Papunta sa bahay namin, ramdam ko ang pagod. Sobrang pagod. Pero higit sa lahat, ramdam ko ang takot. Tinitingnan ko ang daan. Pamilyar. Medyo pamilyar. Parang nakapunta na ako dito. Pero hindi ko lang maalala kung kailan. Naramdaman ko na tila may bumabagabag kay Marco. Nagtanong siya, Miss, ano nga palang pangalan mo? Ako si Althea, sagot ko. Mahina. Ako naman si Marco. Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon mo, pero halata sa iyo na marami kang iniisip. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Baka sakaling gumaan ang pakiramdam mo. Ang mga salita niya. Totoo, sincere. Pero sanay na ako. Sanay na akong mag-isa. Sanay na akong sarilinin ang lahat. Salamat, pero sanay na po ako, sabi ko. Hindi na siya sumagot. Pero alam ko. Alam kong hindi siya kumbinsido. Alam niyang may mali. Napansin niya. Ang mga bakas ng pagod sa mukha ko, ang pananahimik ko, parang may itinatago, huminto siya sa isang kanto. Dito na ako, salamat. Wait, dito na ba ang bahay niyo? Tanong niya. Medyo malayo pa pero ayos lang naman. Kaya ko na iyong lakarin.
Kapag kasi nakita nila mama at ate na hinatid mo ako, baka kung ano pang isipin ng mga iyon, at pagalitan na naman ako. Ang takot ko, hindi ko maitago. Are you sure? Kaya mo na bang maglakad? Oo, salamat talaga, ha? Tsaka yung bayad sa ospital, babayaran ko yon pag sahod ko na. Bahagya siyang natawa. Ang ngiti niya, nakakagaan. Don't worry about it. Okay, sige na, mag-iingat ka. Tahimik lang akong bumaba. Tahimik lang din siyang sumunod. Nang tingin, hanggang sa tuluyan akong mawala. Sa paningin niya, pagdating ni Marco sa kanyang kondo, hindi pa rin mawala sa isip niya. Ang nangyari sa akin, kay Althea, ang mga mata ko, ang kaba sa boses ko, ang takot na itinatago ko, hindi niya maintindihan kung anong meron sa akin. Pero alam niya, may mabigat akong dinadala. Ngunit sa kabila niyon, hindi na lang niya masyadong pinansin. Nagpahinga na rin siya. Kinabukasan, maagang nagtungo si Marco sa kanyang opisina. Ababala na naman sa kanyang trabaho. Pero, lunch break, naisipan niyang pumunta sa paborito niyang restaurant. Matagal na rin. Ang huli niyang balik doon, sa dami kasi ng kanyang meetings at deadlines, halos wala na siyang oras para makakain doon. Pagpasok ni Marco sa restaurant, agad siyang sinalubong ng amoy ng masasarap na pagkain. Naglakad siya patungo sa isang mesa at naupo. Agad lumapit ang isang waitress para kunin ang order niya. Pero nang iangat ni Marco ang tingin niya, ganun na lamang ang gulat niya. Nakita niya ang isang pamilyar na babae. Ako yon, si Althea. Nakita ko rin ang gulat niya. Ang mga mata niya lumaki. Nagtitigan kami. Ilang minuto. Hindi ako makakilos. Hindi ako makapagsalita. Magandang araw po, sir. Ano pong order ninyo? Pilit kong ngumiti. Ang puso ko kumakabog ng malakas. Dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, napansin ni Marco ang mga bakas ng pagod ko. Ang pilit kong ngiti habang nakaharap sa kanya. Althea, ikaw pala, sabi niya. Hindi ko akalain na dito ka nagtatrabaho. Opo, Sir Marco. Dito po ako nagwo-work, sagot ko. Pilit pa rin ang boses ko. Hindi ko rin po inaasahan na makikita kita dito. Well, dito ako laging kumakain noon, sabi niya. Pero matagal na rin akong hindi nakakabalik dahil sa mga hectic kong schedule Anyway, kumusta ka naman? Anong nararamdaman mo ngayon? Maayos naman po, sir, sabi ko. Kukunin ko na po yung order ninyo, sir. Siguro isang pasta na lang at iced tea habang sinusulat ko. Ang kanyang order, hindi nakaligtas, kay Marco. Ang paminsan-minsang pagkamot ko, sa kamay, at ang hindi matapos-tapos na paghinga ko, ramdam na ramdam niya, na may mabigat akong dinadala. Yun lang po ba, sir? Ihahatid ko na lang po ang order ninyo maya-maya, ngumiti si Marco. Tahimik lang, pinagmasdan niya ako, lumayo ako, bumalik sa kusina, ang puso ko, kumakabog pa rin. Bakit? Bakit niya ako nakita dito? Makalipas ang ilang minuto, muli akong bumalik, dala-dala, ang order ni Marco. Here's your order, sir. Enjoy your food po. Pero ang ngiti sa labi ni Marco, agad na nawala. Nakita niya ang pasa ko sa kamay, ang pasa na pilit kong tinatago sa suot kong relo. Althea, anong nangyari sa kamay mo? Tanong niya. Nagulat ako. Agad kong tinakpan ang pasa ko. Mas lalo kung hinigpitan ang relo ko. Wala po, sir. Wala pong nangyari. Tsaka ayos lang po ako. Paliwanag ko. Hindi siya kumbinsido. Ang tingin niya, nakafocus, sa akin, sa kamay ko. Althea, hindi mo kailangang itago yan. Kung may nangyari, pwede kitang matulungan. Ang boses niya, seryoso, nag-aalala. Pero hindi ko magawa ang magsabi. Wala po ito, sir. Nabangga lang po ako sa kitchen dun sa loob. Pero ayos lang po ako, sabi ko. Sige po, enjoy your food, sir. Babalik na po ako sa trabaho ko. Magsasalita pa sana si Marco, pero hindi niya na tinuloy. Nakita niya, papalayo na ako. Habang ako, pilit kong hinihigpitan ang relo ko para walang makakita sa pasa ko. Ang pagtatago, ang pagsisinungaling,
Naging parte na ng buhay ko ang mga sugat sa katawan ko at sa puso ko, paulit-ulit. Pero kailangan kong magpatuloy para sa sarili ko, para sa pangarap ko, kahit mahirap, kahit masakit. Matapos ang mahabang araw ko sa trabaho, umuwi ako. Pagod. Gusto ko na lang humiga, magpahinga. Pero pagpasok ko, nakita ko, maraming shopping bags sa sala. Katabi si Ate Stella. Althea, nandito ka na pala, sabi ni Ate Stella. Ang boses niya, masaya, hindi ko maintindihan. Magsaing ka na lang at magluto ng ulam para sa sarili mo dahil kumain na kami ng Ate Stella mo sa labas. Umalis sila? Hindi man lang ako inimbitahan? Sanay na ako. Opo ma, sagot ko. Pumasok ako sa kusina. Pero bago ako makalayo, tinawag ko ang mama nena ko. Ma, pwede ko po bang tawagan si Papa? Namimiss ko na po kasi siya eh. Tulog na ang papa mo ngayon kaya huwag mo nang abalahin, sabi ng mama nena ko. Malamig. Bilisan mo na doon at nang makapaglaba ka na. Day off mo bukas, hindi ba? Sakto at kailangan ng general cleaning ang buong bahay. Pagkatapos, si Ate Stella naman ang nagsalita. Althea, ate, sa'yo itong isang shopping bag. May damit yan. Binilhan na rin kita dahil dinala ako kami ni mama ng boyfriend ko sa mamahaling mall kanina at binilhan ng kung ano-ano. Ayaw ko namang isipin mo na wala akong malasakit sa iyo. Kaya ayan, binilhan kita. Nagulat ako. Binilhan niya ako? Napangiti ako. Bahagya lang. Salamat ate, sabi ko. Sapat na yan. Kumain ka na doon para makapaglaba ka na. Kinuha ko ang shopping bag. Nagpasalamat ako. Tahimik, hindi ako makapaniwala sa kabaitan na ipinakita ni Ate Stella. Minsan lang, ito, pagpasok ko sa kusina upang magluto. Iniiwasan ko ang mag-isip ng mga bagay na nakakapagpalungkot sa ngayon. Ang pinakamahalaga ay makapagtrabaho ako ng maayos at magawa ang mga gawain sa bahay. Kinabukasan, maaga akong nagising para maghanda ng almusal at sinimulan ang paglilinis ng buong bahay. Nang makita ko si Ate Stella, nakabihis na bihis at may dalang malaking bag. Ate, saan ka pupunta? Tanong ko. Magbabakasyon kami ng boyfriend ko ng 1 linggo sa isang beach resort, sabi niya, mayabang. Inggit ka? Huwag kang mainggit. Hay naku anak, huwag mo nang inggitin iyang si Althea, sabi ng mama nena ko. Mag-iingat ka doon, ha? Tumawag ka kaagad dito kapag nakarating na kayo doon. Sinamahan ng mama nena ko. Palabas, ang anak niyang si Stella. Habang ako, naramdaman ko ang kalungkutan. Hindi ako galit sa kapatid ko, pero pakiramdam ko, lagi na lang, ako ang naiiwan. Ang mama nena ko at Ate Stella, tila laging, may bagong plano. Pero pagdating sa akin, matagal na panahon na. Simula ng huli kong maranasan ang magsaya. At iyon ay noong buhay pa ang inay ko. Natapos ang 1 linggong bakasyon ni Ate Stella sa resort. Kasama ang nobyo niya. Pagdating niya, masaya siyang ipinakita ang isang diamanteng singsing sa kanyang palasingsingan. Tada, nag-propose ang boyfriend ko sa akin, ma, sabi niya. Hey, Papa should know about this. Kailangan niyang malaman. Congratulations, ate, sabi ko. Pilit akong ngumiti. Salamat. Ako na yatang pinakamasayang babae sa mundo. I knew it. Alam ko na talaga na magpo-propose siya. Anyway, sa Sabado pupunta siya dito. Uuwi pala ang parents niya, so siya na muna ang pupunta sa bahay. Kaya kailangan nating maghanda. Hindi naman nila ako sinasaktan nung una. Nagsimula ako. Ang boses ko, nanginginig. Pero nung magpasya si Papa na umalis, doon na nagsimula. Ang mama nena ko at si Ate Stella, sila ang gumawa. Wala ka bang napagsabihan? Tanong niya. Umiling ako. Kontrolado nila ang buhay ko, Marco. Bantay sarado ako sa bahay. Naaalala ko ang bawat sandali, ang bawat pangungutya, ang bawat hampas. Trauma ko nga, patuloy ko. Ang luha ko. Nag-umpisa na namang bumuhos. Parang kahit saan ako magpunta, pakiramdam ko nakatingin sila sa akin. Iyong phone ko,
Duda ko na sila rin ang may gawa kung bakit nasira iyon, sabi ko. Hindi ko makausap si Papa ng kami lang. Doon hindi ko na napigilan ang lahat ng luha ko. Bumuhos na ng tuluyan, ang sakit, ang pait, ang lahat ng hinanakit. Sinasaktan nila ako, sigaw ko, pero mahina. Hindi nila ako binibigyan ng kalayaan. Hindi ko nga alam kung paano ko nakayanan eh. Kung hindi ka dumating, hindi ko na alam kung anong mangyayari sa akin. Narinig ko ang sarili ko. Nagsasalita. Lahat ng sakit. Lahat ng paghihirap. Lumabas. Sa wakas, tahimik lang si Marco. Nakikinig. Sa akin. Napansin ko. Ang mga mata niya, puno ng sakit. At hinagpis. Para sa akin. I'm so sorry, Althea, sabi niya. Ang boses niya, malambing, nakakagaan. Hindi ko alam na ganito pala ang pinagdadaanan mo. Ang mga salita niya, parang tubig. Sa tuyo kong puso. Hindi mo deserve ito, patuloy niya. At gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Tumingin ako sa kanya, ang mga mata niya, seryoso, may pangako. Wala na silang magagawa, nandito ako, at hindi kita pababayaan. Ngumiti ako, bahagya lang, pero galing sa puso. Sa wakas, pakiramdam ko, unti-unting nagiging magaan, ang lahat. Pagdating namin, sa kondo ni Marco, naglakad kami, papasok. Sa unang pagkakataon, ramdam ko ang katahimikan at kalmado sa paligid. Napahinga ako ng malalim. Magpahinga ka muna, sabi niya. Ano bang kailangan mo? Magpa-deliver na lang tayo ng food and while we're waiting, gagamutin ko na munang mga pasa mo. At iyon na nga, ang ginawa niya, maingat, ang paggamot niya. Sa mga pasa ko, hindi ko maiwasan ang hindi mapangiti sa kabaitan niya. Salamat Marco, no worries, sabi niya. Nandito lang ako kung sakali may gusto ka pang sabihin o ikwento. I'll make time for it. Saglit akong hindi nakapagsalita. Ang isip ko, bumalik kay Ate Stella at sa sinabi ni Marco na siya ang pakakasalan nito. Marco, iyong sinabi mo kanina, totoo yon? Tanong ko. Ang boses ko, mahina, nag-aalangan, tumingin siya sa akin, ang mga mata niya, punong-puno ng sinseridad. Althea, bakit? Akala mo ba magbibitaw ako ng salitang hindi ko kayang panindigan? Isa pa, hiningi ko na ang permiso ng daddy mo and he said yes, yes agad-agad. Yep, kilala niya daw kasi ako dahil madalas niya akong napapanood sa TV interviews and magazine. Hindi ako makapaniwala. Ang papa ko, pumayag, agad-agad. Paano si Ate Stella? Tanong ko. Umiling siya. Stop calling her ate. Hindi ka nga niya tinuturing na kapatid eh, kahit pa sabihing hindi naman talaga kayo blood-related. Ang tono niya, may bahagyang galit. Isa pa, nag-propose lang naman ako sa kanya dahil sa pressure. For now, magpahinga ka muna. Tumango ako. Bilang tugon, ang puso ko, gumaan. Hindi na ako nag-iisa. Sa laban na ito, nararamdaman ko. Ang ligtas ako sa piling ni Marco. Salamat talaga Marco, sabi ko. Ang luha ko, muling tumulo. Pero this time, luha ng pasasalamat at kaluwagan. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung wala ka. Niyakap niya ako. Walang anuman, Althea. Hindi kita pababayaan. Promise. Kung kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Tahimik akong nagpasalamat. Dama ko ang kabutihang loob ni Marco. Kinaumagahan, ang papa ko, si Mang Ricardo, dumating sa bansa. Agad ko siyang niyakap. Ang bigat sa puso ko, ang sakit na matagal ko nang pinapasan, lumabas. Lahat, nag-iyakan kami habang sinasabi ko sa kanya ang lahat ng napagdaanan ko sa kamay ng mama nena ko at Ate Stella. Hindi ko alam na ganito pala ang nangyayari sa iyo, anak, sabi niya. Ang boses niya, nanginginig sa galit at sakit. Akala ko maayos lang ang lahat dahil iyon ang sinasabi ng mama nena mo. Sana sinabi mo sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, Althea. Hindi ko na sila hahayaang magpatuloy pa sa ginagawa nila sa iyo. Itinuon ng papa ko ang kanyang atensyon sa akin, sa anak niya. Ipinangako niya na gagawin ang lahat upang itama
ang mga pagkakamali at protektahan ako, hindi na niya muling papayagan na mahawakan pa ng mag-ina ang anak niyang si Althea. Kaya naman, sa araw ding iyon, umuwi ang papa ko sa bahay namin. Pagdating doon, hinarap niya agad ang mag-inang sina Aling Nena at Stella. Alam kong magiging mahirap, pero kailangan niyang tapusin ang lahat. Nena, Stella, umalis na kayo dito sa bahay ko, sabi niya. Ang boses niya, matigas, determinado. Hindi ko na kayo kayang makasama dito. Wala nang lugar para sa inyo dito sa bahay ko. Ricardo, anong ibig mong sabihin? Pinapaalis mo kami? Sigaw ni Aling Nena. Wala kaming ginagawang masama. Isa pa, wala kaming matutuluyan. Wala akong pakialam, sigaw ng papa ko. Ang galit niya, lumabas. Ilang taon ko kayong pinatira dito sa bahay ko. Minahal kita, Nena, at tinuring kong sariling anak si Stella, pero bakit hindi mo iyon nagawa kay Althea? Mabait siyang bata, pero hindi ko lubos maisip na ganun ang trato ninyo sa kanya. Hindi na kayo nahiya. Inaalipin niyo ang anak ko sa sarili naming bahay. Anong akala mo, Ricardo? Inosente ang anak mong iyan, sabi ni Aling Nena. Magagalit ba naman ako kung hindi din maldita ang Althea na iyon? Isa pa, inagaw niya ang fiancé ni Stella. Sa tingin mo, gawain ba iyon ng matinong babae? Tumigil ka, Nena, sigaw ng papa ko. Noon pa man, saksi na ako kung paano niyo tratuhin si Althea. Walang inagawang anak ko dahil si Marco mismo ang nagdesisyon noon. Ayoko nang marinig ang kahit na ano pang paliwanag ninyo. Umalis na kayo sa pamamahay ko kung ayaw niyong kaladkarin ko kayo palabas sa kabila ng mga protesta at panggigipit ni Aling Nena at Stella. Walang pag-aalinlangan ang papa ko sa kanyang desisyon. Pinalayas niya sila sa bahay namin at nangako sa akin na hindi na niya hahayaan na magpatuloy pa ang kanilang mga pananakit at pagmamalupit. Sa wakas, nakuha ko ang hustisya, ang katarungan, ang kalayaan. Matapos ang lahat ng pagsubok, nagpasya kami, ako at si Marco, na magpakasal. Agad-agad, hindi na namin inisip pa na maghintay ng matagal kasi sa mga nangyari, nahanap namin ang tunay na pagmamahal at suporta sa isa't isa. Ang araw ng kasal namin, espesyal, punong-puno ng pagmamahal at saya. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, ang kasal namin naging simbolo ng bagong simula. Pagkatapos ng kasal namin, napagkasunduan namin ni Marco na magbakasyon sa Paris. Doon, mas makilala pa namin ang isa't isa, isang gabi, habang magkahawak kamay kami, naglalakad sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng Eiffel Tower. Nagkaroon kami ng tahimik na sandali, ang malamlam na liwanag ng mga ilaw sa paligid nagbigay napakagandang ambience sa aming gabing magkasama. Habang ninanamnam namin ang kagandahan ng gabi, tumigil saglit si Marco, seryoso. Tiningnan niya ako. Althea, sabi niya, ang boses niya, punong-puno ng pagmamahal. Alam mo ba, tuwing nandyan ka, lahat ng pagod ko, lahat ng hirap, nawawala. Parang ang saya ko lang. Tumingin siya sa mga mata ko, ang mga mata niya, nagsasabi ng lahat. Mahal kita, sabi niya. Mahal na mahal kita at hindi ko hahayaang mawala ka. Napangiti ako ng matamis. Hinawakan ko ang kamay niya, ang asawa ko. Hon, mahal din kita, sabi ko. Ang puso ko, puno ng saya. Minsan, hindi ko nga alam kung paano ko ipapaliwanag pero sa mga simpleng sandali, sa mga pagkakataong magkasama tayo, nararamdaman ko na ikaw ang lugar kung saan ako buo. Tumingin ako sa kanya, ang mga mata ko, puno rin ng pagmamahal. You're my home, my love, and my forever, patuloy ko. I love you so much, Mr. Royales. Ngumiti siya, ang ngiti niya, nakaka-inlove. And I love you more, Mrs. Royales. Naramdaman ko ang saya at init sa dibdib ko. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan namin, sa lahat ng paghihirap na hinarap namin, natutunan naming mahalin ang isa't isa ng buo, hindi lang sa mga magagandang araw, kundi pati na rin sa mga pagsubok. Pagbalik namin ni Marco mula sa Paris, nagbago ang lahat para sa akin.
Ang bigat na dala-dala ko mula sa nakaraan, tila naglaho na, hindi ko naramdam ang takot at panghihina dahil kasama ko na si Marco. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas at pag-asa. Ang relasyon namin bilang mag-asawa nagbigay liwanag sa bawat aspeto ng buhay ko. Pero bukod doon, kahit gaano na ako kasaya sa buhay mag-asawa, hindi pa rin mawawala sa isipan ko ang pangako ko sa inay ko, sa aking yumaong ina. Kaya naman, nang makauwi kami sa Pilipinas, agad kong sinabi sa asawa ko ang plano ko. Hon, gusto ko sanang bumalik sa pag-aaral, sabi ko. Ang boses ko may pananabik. Alam ko maraming nangyari at akala ko hindi na mangyayari ito. Pero ngayon, parang kaya ko na. Tiningnan ko siya. Ang mga mata niya, puno ng suporta at pagmamalaki. Gusto kong tapusin ang kolehiyo. Gusto ko ng mas magandang buhay. At gusto ko ring tuparin ang ipinangako ko kay mama na kahit anong mangyari, magtatapos ako. Niyakap ako ni Marco, mahigpit. Hon, hindi mo naman kailangang magtrabaho para dyan sa sinasabi mong mas magandang buhay dahil I can provide for the both of us. Gagawin kitang reyna sa sarili nating palasyo. Napangiti ako ang mga salita niya. Nakakatuwa, nakakagaan. Pero naiintindihan ko, patuloy niya. Kaya susuportahan kita, sobrang proud ako sa iyo. Alam ko na mahirap ang lahat ng pinagdaanan mo, pero nandito ako para sa iyo. At hinding-hindi ako mawawala. Gusto kong makita kang masaya at natutupad ang mga pangarap mo. Salamat, Hon. Salamat, sabi ko. Ang luha ko, muling tumulo. Pero luha ng saya. At pasasalamat, hindi rin pinalampas ko. Iyon, at ipinaalam ko. Sa papa ko, si Mang Ricardo, ang plano ko. Masaya naman siya sa naging desisyon ko. Medyo naiiyak pa nga. Masaya ako para sa iyo, anak, at sa plano mong iyan, sabi niya. Alam kong magtatagumpay ka. Masaya akong makita kang bumangon at muling magpatuloy sa mga pangarap mo. Niyakap niya ako. Nandyan kami ni Marco para tulungan at suportahan ka. Hindi ko man iyon nagawa noon, titiyakin kong magagawa ko na iyon ngayon. Naging mas magaan ang pakiramdam ko dahil sa walang sawang suporta ni Marco at ng papa ko. Sa wakas, natagpuan ko ang lakas na magpatuloy at tapusin ang aking mga pangarap sa kabila ng lahat ng pagsubok dahil sa mga positibong pagbabago sa buhay ko. Nag-aral ako sa kolehiyo at ngayon masasabi ko, mas matatag na ang pananaw ko sa hinaharap. Kasama si Marco, nagkaroon ako ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay at sabay naming tinahak ang isang mas maliwanag at mas masayang daan. Mabilis, lumipas ang mga taon at nakapagtapos na nga ako, si Althea, ng kolehiyo bilang magna cum laude. Ang tagumpay na yon, hindi lamang simbolo ng talino ko, kundi pati na rin ng tapang at determinasyon na magtagumpay sa kabila ng mga paghihirap at pagsubok na naranasan sa buhay ko. Nang matanggap ko ang aking diploma, hindi ko mapigilan ang mga luha ng kagalakan. Ang papa ko, si Mang Ricardo, naroon upang ipagdiwang ang tagumpay ko. Ng kanyang anak, si Marco, naman, hindi rin makapaniwala sa lahat ng nararating ng kanyang asawa. Nakangiti siya at labis na masaya para sa akin, kay Althea. Alam ko na kaya mo ito, Hon, sabi niya. Niyakap niya ako. Nandito lang ako palagi para sa iyo. I'm so proud of you. Hindi ko iniisip na aabot tayo sa ganito, anak, sabi ng papa ko. Ang boses niya, may halong pagmamalaki at pagmamahal. Nakita ko kung gaano kahalaga sa iyo ang edukasyon at ang mga pangarap mo. Sobrang proud ako sa iyo at sigurado ako na kung nabubuhay pa ang mama mo ngayon, proud din siya sa iyo. Salamat, Hon. Salamat pa, sabi ko. Ang luha ko, muling tumulo. Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa inyong dalawa na naging lakas at gabay ko. At syempre kay mama din.
Wala man ang presensya niya dito, ramdam ko naman ang pagmamahal niya mula sa langit. Ang pagtatapos ko, isang makulay na bahagi ng aming buhay, masasabi ko. Ang lahat ng mga sakripisyo at hirap, nagbunga ng tagumpay, at ang mga pangarap ko, hindi na lang mga pangarap, kundi naging realidad. Ilang buwan matapos akong magtapos sa kolehiyo, isang bagong pag-asa ang dumating sa buhay namin ni Marco. Nalaman namin na buntis ako. Hindi ko maipaliwanag ang saya na naramdaman namin ni Marco, lalo na siya, ang asawa ko. Hindi ko kayang ipaliwanag kung gaano ako kasaya, sabi niya. Niyakap niya ako ng mahigpit. Isang bagong buhay, isang bagong simula. Magiging ama na rin ako sa wakas. Ang mga salita niya, punong-puno ng emosyon. Mahal na mahal kita, kayong dalawa ng baby natin. Ngumiti ako. Ang nangiti ko, galing sa puso. Mahal na mahal ka rin namin ni baby, sabi ko. Hinaplos ko ang tiyan ko. At araw-araw kong sasabihin sa kanya dito sa tiyan ko na the best husband and the best father ka, para kapag lumabas na siya, alam niya nang nasa tamang daddy siya. At mayroon siyang best father. Natawa siya, ang tawa niya, nakakagaan. Asus, binubola mo naman ako eh. Nagtawanan kami, bago niya ako hinalikan. Sa labi, ang asawa ko, ang buhay namin, ni Marco, mas naging makulay at puno ng pag-asa dahil sa darating na bagong miyembro ng aming pamilya. Habang ako, patuloy akong nagpapakaabala sa paghanda para sa aming anak, si Marco. Nagsusumikap para sa aming magandang kinabukasan. 9 na buwan, mabilis na lumipas, ang paghihintay, ang anticipation. Isang araw, ang araw na iyon, ipinanganak ko ang isang malusog na batang lalaki, walang mapagsidlan. Nang sayang, naramdaman namin ni Marco habang pinagmamasdan namin ang aming bagong silang na anghel, siya ang magbibigay ng mas magandang kulay sa aming buhay. Ito na yung pinakamagandang regalo sa buhay ko, Hon, sabi ni Marco. Ang mga mata niya, punong-puno ng pagmamahal at paghanga sa akin. Salamat sa lahat. Thanks for your bravery and thanks for bringing baby Simon to the world. Napangiti ako, ang boses niya, nakakagaan. Wala akong ibang hangad kundi ang mas maging masaya tayo bilang pamilya. Mahal na mahal ko kayo. Sa pagtatapos ng aming kwento, natutunan ko na ang buhay ay puno ng pagsubok, pero sa bawat pag-ibig at sakripisyo, isang mas magaan na bukas ang naghihintay. Masaya ako sa buhay na itinaguyod namin ni Marco, at sa pagdating ng aming anak, nagsimula ang isang bagong kabanata ng aming buhay. Bilang pamilya, natutunan ko rin ang magpatawad at magpatuloy sa buhay. At sa huli, natamo ko ang kaligayahan at tagumpay na matagal kong pinangarap mula sa isang dalaga na puno ng kalungkutan at paghihirap, naging isang babae na puno ng lakas, ng pag-asa at ng pagmamahal. Ang buhay ko, isang patunay na kahit gaano kahirap ang pinagdaanan, basta may pananampalataya, may pag-asa at may pagmamahal, makakamit ang tunay na kaligayahan. Para sa akin, kay Althea at kay Marco, ang aming buhay ay simula pa lang, isang walang katapusang kwento ng pag-ibig, ng pamilya at ng pag-asa na patuloy na magbibigay ng inspirasyon sa lahat. Ang pagmamahal at pag-asa ay magdadala ng milagro kahit sa pinakamadilim na sitwasyon. Huwag mawalan ng pag-asa.